Magandang umaga mga bata! Kumusta ang gising nyo? Handa na ba kayong sumahan ako sa adventures ko? Teka nga, ano nga ba dapat yung adventure ko ngayon? Anak, ipapakiusap ko sana sa'yo na dalhin mo ang boxes na to sa klase ni Sir Sasha. Hinihintayan ngayon ng Group 4 sa PI 100 kaya kailangan mong maihatid yan bago mag-alauna. Klaro anak? Sabihin mo, klaro! Klaro! Ayan. So nasabi ko na anak, importante ang mga yan kaya dapat mong ingatan. Mag-promise ka anak na hindi mo mawawala ang plastic. Sabihin mo, promise! Promise! Galing talaga ng anak ko. Salamat mahal kong Pepe! Oh, ito ang bag mo. Ito jacket. At ito naman ang iyong mapa. Mag-ingat ka anak! Ayun! Naalala ko na! Dapat dadalhin ko ang mga box na to sa class ni Sir Sasha. Halika! Samahan niyo ako! Para makarating sa PI class, kailangan nating dumaan sa Owl, 100 Steps, Fish Bukid, Box 1, Oble, Iwata, Museum, Library, Land Bank, CUB, Uterus, AS Council, at saka sa room sa PI! Yay! Ha? Ano yan? No 10 shells, no entry? So, kailangan natin kumuha ng 10 shells. Halika kayo! Samahan niyo ako maghanap at mamulot ng shells! Ayun! May shell! Alam niyo ba, mga bata, na ang study ng mga shells ay tinatawag na conchology. At ang nag-aaral ng shells ay tinatawag na conchologist. Sabayan niyo ako! Conchologist! Magaling! Halika kayo, maghanap pa tayo ng maraming shells! Alam niyo ba na si Rizal ay isang conchologist? Naging hilig ni Rizal ang pag-aaral tungkol sa mga shells mula nang siya ay nag-aaral pa lamang ng medisina sa Santo Tomas. Naging inspirasyon niya ang Curso de Historia Natural ni Father Ramon Martinez Vigil. Nagsulat si Rizal ng sarili niyang libro tungkol sa shells, ngunit sa kasamaang palad na wala ang orihinal na kopya. Nakapagsulat na si Rizal sa cephalods at nakapagtala ng 350 species ng shells. Kabilang sa kanyang koleksyon ay ang mga Solicortus filipinarum, Arca luzonica, Losina filipinarum, Resuma comengi, at isang talakilon malapit sa dapitan. Bilangin na natin kung ilang shells na ang nakuha natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! May 10 shells na tayo! Open sesame! Halika, punta na tayo! Nandito na tayo sa 100 Steps. Ang 100 Steps ay mainam na lugar para sa mga physical activities at saka training. Tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba na ang taong physically fit ay pwede maging weightlifter? Determinado si Rizal pagdating sa weightlifting at bodybuilding. Ayon pa sa kwento ni Maximo Viola, habang nasa Germany si Rizal, tinanggap niya ang hamon na bumuhat ng 150 pounds na weight at tinalo niya ang pinakamagaling na weightlifter sa isang gymnasium. Nanalo si Rizal pero nagkasakit ito pagkatapos ng nasabing hamon. Wrestler? Sakitin at payat si Rizal nung bata pa siya, kaya sinubukan niya talagang magpaturo ng buno o
o wrestling sa kanyang tiyo Manuel para mapalakas ang katawan. Ginamit niya ang kanyang napag-aralang wrestling upang matalo ang isang bully sa kanilang klase na si Pedro. Ang kanyang hilig sa combative arts ay nadala niya hanggang sa pagtanda niya. At martial artist, teka muna, parang may kalaban. Parang gusto nilang kunin yung box ko. Gusto niyo ng sample? Haya! Natalo ko na mga kalaban. Tara na! Teka, hindi natin nabilang yung steps. Balik tayo? Habang nasa Japan si Rizal noong 1888, napag-aralan niya ang judo, isang bagong martial arts sa mga panahon na yon na sinimulan ng martial art master at guro na si Dr. Jigoro Kano. Itinuro din ni Rizal ang martial art na ito sa kanyang grupong kidlat sa Paris. Natutunan naman ni Rizal ang boxing kasama ang mga anak ng kanyang kaibigang si Dr. Reinhold Ross nung nasa London siya. 109, 130, 131, 132. Dapat hindi to tinawag na 100 steps. Dapat 132 steps. Natapos na natin ang 100 steps. Ano ang susunod? Fish bukid. Nakikita niyo na ba ang fish bukid? Saan? Doon! Halika, puntahan natin! Ang ganda naman ng lupain dito sa fish bukid. Pwedeng pagtamnan. Alam niyo ba anong unang gagawin pag nagtatanim? Ang pagbubungkal. Halika, magbungkal tayo! Anong kailangan sa pagbubungkal? Tama! Pala! Si Rizal ay naging horticulturist at magsasaka habang siya ay nasa dapitan. Nagtanim siya ng 500 pineapple crowns sa bakanting lote na nag-uugnay sa tirahan ni Gobernador Carnicero bilang pandagdag sa mga saging at niyog na nakatanim doon. Nakabili na rin siya ng mangilan-ngilang parte ng lupa nang may pahintulot ng kanyang mga magulang na kung saan ay nagtanim siya ng mga niyog at abaka. Sa katunayan, pwedeng sabihing si Rizal ang nagpasimula ng industriya ng kopra at abaka sa Mindanao. Ayun o, isang kambing. Alam niyo ba na ang pag-aaral ng hayop ay tinatawag na zoology? At ang isang tao nag-aaral ng hayop ay tinatawag na zoologist? Sabayan niyo ako! Zoologist! Magaling! Bilang zoologist, maliban sa mga isinumite niyang mga specimen sa Ateneo Museum, nakapagpadala na rin siya sa Dresden ng 45 reptiles, 9 na mammals, 13 species ng ibon at mga isda, 68 crustaceans at marami pang iba. Ilan sa mga specimen na ipinangalan kay Rizal ng kanyang mga kaibigan ay ang Draco rizali na isang flying dragon, ang palakang Rhacophorus rizali, at ang Apogania rizali na isang maliit na beetle. Nadaanan natin ang fish bukid. Anong susunod? Box 1! Halika, samahan niyo ako! Nakikita niyo na ba ang box 1? Saan? Saan ang box 1? Yun! Nandun ang box 1!
Box 1 kung saan nakabantay ang mga gwardya. Ang mga gwardya ay magaling sa paghawak ng mga baril. Ito ay isang baril. Nakakatakot, di ba? Habang nag-aaral si Rizal sa Madrid, nagsanay siya ng fencing at pistol shooting kasamang magkakapatid na paterno, sina Maximino at Antonio. Ayon kay Antonio Luna, isang magaling na pistol shooter si Rizal at kaya pa niyang bumaril ng isang target kahit na mahigit 20 metro ang layo. Bilang isang fencer, ayon sa sulat niya kay Enrique Lete noong November 27, 1879, nanginginig ang mga kamay ni Rizal dahil katatapos niya lang magsanay ng fencing at gusto niyang maging swordsman. Tandaan mga bata, kayo humawak ng baril, hindi ito laruan. Nadaanan na natin ang Box 1. Susunod, sa oble naman tayo. Teka, nasaan ang oble? Nakikita niyo ba kung saan si oble? Saan? Doon! Halika, puntahan natin. Oh no! Excuse me, miss. Estudyante ka ba dito? Oo, bakit? Ano bang ginagawa mo? Nagpapapicture ako with oble. Hindi mo ba alam na yung mga nagpapakuha ng picture with oble ay hindi nakaka-graduate on time? Oh no! Ang oblation ay isang skulptura ng UP. Nagsisimbolize ito ng academic freedom. Ang model dito ay isang profesor dati. Sinubukan din ni Rizal ang paglililok. Isa sa pinakasikat na ginawa niya ay ang The Triumph of Science Over Death, isang eskultura na gawa sa clay. Isa itong lilok ng babae na nakatayo sa isang bungo at pasa ng isang sulo. Sinisimbolo nito ang pagiging ignorante ng mga tao noong Dark Ages, habang ang sulo ay nagsisimbolo ng liwanag na hinahatid ng agham sa mundo. Pinadala niya ang kanyang nililok sa kanyang kaibigan si Blumentritt, kasabay ang isa pang eskultura, The Triumph of Death Over Life. Yes, tara na! Puntahan natin yung next natin na destination. Nakikita niyo na ba ang diwata? Saan? Ayun! Ayun ang diwata! Halika, puntahan natin! Boy! Ano po ate? May lighter ka ba? Hindi po kasi ako nagsusmoke kaya wala akong lighter. Pero, pwede kitang gawa ng posporo. Kailangan lang ito. Saan ito? Tada! Meron na akong posporo! Okay, salamat! Halika, punta na tayo. Sa hiling ni Rizal sa agham, hindi malayong nakahiligan din niyang mag-imbento ng kung ano-anong bagay. Noong 1887, nag-imbento siya ng isang cigarette lighter at niregalo ito kay Blumentritt. Gawa ito sa kahoy at ang mekanismo ay hango sa prinsipyo ng compressed air. Tinawag niya ang imbensyon ito na sulpukan. Nag-imbento din siya ng isang yari sa kahoy na makina na kayang makagawa ng 6,000 bricks sa isang araw. Nakikita niyo na ba ang UPV Museum of Natural Sciences? Saan? Ay, nandito na pala tayo. Halika, pasok tayo sa loob. Kapansin-pansin ang hilig ni Rizal sa pangungulekta ng kung ano-anong bagay. Isa sa mga ito ay ang koleksyon ni Rizal sa iba't ibang uri ng isda. Umabot sa 38 klase ng makukulay na isda ang nakolekta ni Rizal sa habang siya ay nasa dapitan. Ang daming isda dito, no? Alam niyo ba na ang pag-aaral ng isda ay tinatawag na ichthyology at ang mga nag-aaral ng isda ay tinatawag na ichthyologist. Sabihan niyo ko, ichthyologist. Simula nang siya ay bata pa lamang, nakikitaan na ito ng pagkakahumaling sa isda. Bukod sa pag-aalaga nito, nakaugalian din ni Rizal na iguhit ang mga ito. Hindi rin nakaligtaan ni Rizal na pag-aralan ang iba't ibang klasifikasyon at taglay ng katangian ng kanyang mga isda.
Hindi man formal ang pag-aral ni Rizal sa larangan ng isda, ngunit sapat na maituring ang kanyang mga nalalaman sa mga gawain bilang matatag na isang dalubhasa sa larangan ng ichthyology. Nandito na tayo sa loob ng library. Sige, magbasa na tayo ng libro. Naku, ang dami namang mali sa librong to. Maka-annotate nga. Makikitaan ng angking husay at galing si Rizal sa larangan ng annotation nang siya ay kasalukuyang nasa London. Sa tulong ni Dr. Antonio Regidor, nakilala ni Rizal si Reinhold Rost. Bunga ng angking talino ni Rizal na gawang pahangain nito si Rost na naging dahilan ng pagrekomenda nito kay Rizal sa tagapagpamahala ng British Museum. Yan, natapos rin. Ngayon, sakto na ang librong to. Habang si Rizal ay nasa museo, naging gawain nito ang pag-a-annotate ng mga librong may mga artikulo tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga librong gawa nila Father Chirico, Father Colin, Father Argensolo, at kay Morga. Sa isinulat ni Morga na Suceso de las Islas Filipinas, kanya itong pinuna bilang simple at patas na mga impormasyong inilalahad. Ayon kay Rizal, ito ang tunay na gawa ng isang mahusay na may akda. Ang mga punang ito ay nakagawi ang isulat ni Rizal sa mga espasyo ng bawat libro, maging ito ay opinyon, suwestyon, panukala o maging pintas sa isinulat ng may akda. Sa angking tagline ni Rizal bilang isang annotator, walang makakalampas, walang makakatakas sa bawat pahinang kanyang binabasa. Nagugutom na ako. Mabuti na lang, nandito na tayo sa CUB. Halika, pasok tayo sa loob at kumain na tayo! Makikita ang husay at kagalingan ni Rizal sa larangan ng pagluluto sa kanyang nobelang na isulat. Kapansin-pansin ang detalyadong proseso at kumpletong rekado sa bawat pagkain ipinipresenta sa nobela. Marahil ito ay dulot ng matinding pananabik ni Rizal sa kanyang bayang kinalalakihan, kung kaya't kanyang naalala ang inang bayan sa sarap at nilinamnam ng pagkaing hatid na galing sa inang bayan. Sa nobela, mapapansin na halos pawang pagkain Pinoy ang hinahain ng bawat karakter sa kabila ng pangingibabaw ng kulturang Espanyol sa mga panahong iyon. Sinigang, inihaw na isda, tinola at kung ano-ano pang masarap na pagkain ang ilan sa mga halimbawang nitong nabanggit sa nobela. Sa isang writer na nakasulat ng detalyadong pagluluto, ay tiyak nagtatalakay ng angking kakayahan sa larangan ng pagluluto si Rizal. Busog na ako. Sige, ipagpatuloy na natin ang paglalakbay. Nakikita niyo na ba ang land bank? Saan? Sige, punta na tayo. Teka, may paparating. Parang baliw ata. Naiintindihan ko siya. Polyglot ang tawag sa isang tao na nakakapagbasa, nakakapagsulat o nakakapagsalita na higit sa 2 wika. Alam nyo ba na si Jose Rizal ay nakapag-aral ng 22 iba't ibang wika, kabilang na ang Catalan, Chinese, English, French, German, Greek, Hebrew, Japanese, Latin, Malay, Sanskrit, Spanish, Portuguese, Tagalog, Cebuano, at iba pang mga salita sa Pilipinas. Upang matutunan ng isang wika ay kinabisado niya ang 5 salita. Bago siya matulog at sa paglipas ng 1 taon ay mayroon na siyang natutunan na 1,825 na mga bagong salita. Nakikita niyo na ba ang uterus? Hindi. Nandito na ako sa uterus! Yay! Alam niyo ba kung bakit tinawag itong uterus? Kasi ang buong lugar na ito ay kasing hugis ng bahay bata.
Bahay bata, kahit Pinagsabay ni Rizal ang kursong Philosophy in Letters at Medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Kumuha siya ng medisina dahil sa kagustuhang mapagaling ang nanay niya sa posibleng pagkabulag. Hindi nagkaroon ng lisensya si Rizal sa pagdodoktor, ngunit ginamit pa rin ang nalalaman sa pagtulong sa kanyang kababayang nangangailangan ng medikal na atensyon. Nakilala siya bilang Dr. Aliman. ang bango! Tingnan nyo, may mga langgam. Alam nyo ba na ang mga langgam ay isang uri ng insekto? At ang pag-aaral ng insekto ay tinatawag na entomology. Sabayan nyo ako, entomology. Galing! Alam niyo ba na si Rizal ay isa ring entomologist? Habang siya ay nasa dapitan ay nakatuklas siya ng iba't ibang mga insekto na ipinadala niya sa Europa. Kabilang na rito ang isang beetle na pinangalanan niyang Rhapcophorus rizali at isang tutubi na pinangalanan niyang Draco rizali. Nakatuklas din siya ng uwang na may libang sungay. Tingnan nyo, may malunggay. Alam nyo ba na ang dahon ng malunggay ay ginagamit ng gamot? Ipapakoagulate ito ng blood kasi isa itong coagulant. Alam nyo ba na ang taong gumagawa ng gamot ay isang pharmacologist? Sabay-sabay tayo. Pharmacologist. Galing. Ginamit din ni Rizal ang kanyang kakayahan upang gumawa ng mga gamot para sa sakit ng kanyang mga pasyente. Nag-imbestiga siya ng iba't ibang halaman upang malaman kung ano ang gamit ito sa medisina. Nag-imbestiga siya ng isang tuber na tinatawag na Nami o Dioscorea ispida. Isa itong makakain na halaman kung maihahanda ng maayos at pwedeng maging lason dahil sa hydrocyanic acid nito. Ibig sabihin, kaya ni Rizal na gawing hindi nakapipinsala ang halamang ito. Nandito na tayo sa AS Student Council. Alam nyo ba na dito sa AS Student Council, nagpupulong-pulong ang mga leader na estudyante? Sige, pasukin natin. Habang si Rizal ay nag-aaral sa Madrid, siya ay naging leader ng maliit na komunidad ng mga estudyanteng Pilipino sa Espanya at tinuunan niya ng pansin ang tuntuning pangreforma ng Espanya sa kanyang sariling bansa. Kahit na siya ay hindi kailanman umasang lumaya ang Pilipinas sa Espanya. Siya rin ay naging leader ng kilosang propaganda at may kontribusyon ng mga artikulo sa kanyang pahayagang La Solidaridad na inilathala sa Barcelona. Ang mga artikulo niya ay ang integrasyon ng Pilipinas bilang isang lalawigan ng Espanya, representasyon sa Cortes, ang Kastilang Parlamento, ang kapalit ng mga Espanyol sa Kastila sa pamamagitan ng mga paring Pilipino, ang kalayaan ng kapulungan at pagpahayag, at pagkapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila sa harap ng batas. Naku, mukhang napasaya ata ako sa paglalakbay ko. Baka malate tayo dun. Halika, punta na tayo sa room ni Sir Sasha.